Wag na wag po natin palalampasin na hindi panoorin ang video ito dahil ito po ay napaka-importante. Okay, una po sa lahat, ito po ay post na kumakalat ngayon sa social media. If I'm not mistaken, mga 3 days na po, o siguro 2 days to 3 days ka na lang po natin, ano? Hindi ko po masyadong pinapansin eh. Basta scroll up, scroll down ako sa FB ko po kasi nakikita. Until pinanood ko, ngayon wala pa pong 3 minuto. Pero record agad ako, record ko to pa ako. I really need to put this on YouTube. Although some vloggers maybe, naunahan na tayo dito. Pero hindi tayo nagkikipag-unahan, okay? So, unang-una, condolence kay Ginoong Joel Sia na siya po ang pinagmulan ng post na ito sapagkat yung kanya pong anak ay pumanaw. Pero bago pumanaw ang anak ni Ginoong Sia, si Ginoong Sia po mismo ang nagsabi na yung anak po niya parang may gustong sabihin sa kanya pero nag-i-struggle yung bata. Kaya sabi niya, I will give you a ball pen and a paper. Sabihin mo diyan kung ano yung nais mong iparating sa amin. Kanya. Tapos, nanginginig yung bata, nginig na nginig. Nginig na nginig yung bata. Pero isinulat niya. Nung umpisa, hindi nabasa agad ni Joel Sia kasi nandoon sa anak niya yung kanyang atensyon. Yung may dinaramdam, tsaka naghihingalo. Until such na dumating na po yung kamatayan ng kanyang anak, nabasa po niya yung nakalagay diyan. Ayan po mismo. Nangilabot ako, Jesus is real. Makinig pong mabuti. Kaya meron yan, kaya wala. Naniniwala tayo, Jesus is real. Pero anong ibig sabihin yan? Yung bata, isnulat niya para lalong tumatag ang pananampalataya ng mga maiiwan niya. Ilang vlogs ko po dito ang sinasabi ko. Makinig pong mabuti. Okay. Sa mga vlogs ko, mga nakaraan, sinasabi ko, si Jesus mismo ang susundo sa mga tao pag namamatay. Why? I experienced this myself sa aking nanay. My mom, when she passed away. Ikikwento ko po sa inyo mga pangyayari tungkol sa aking mahal na mami. Alam nyo, my mom passed away on an Easter Sunday. It's a very glorious day. And I'm so thankful and I'm so overwhelmed with joy. Parang yung kamatayan niya, Easter Sunday, parang wow. Diba? The day Jesus rose from the grave. I love it. Thank you, Jesus. Naiyak ako. Naiyak po ako. Pasensya na. My mom, before she left, siyempre, bago magkaroon ng Easter Sunday, nandun yung mahal na araw. Yung, anong tawag doon? Yung Holy Week. Holy Week. Kasama dyan yung Huwebes Santo. At saka yung Siete Palabra. Biyernes Santo. Okay. Nung Huwebes Santo po yun. Nung Huwebes Santo, siya po ay nag-request sa akin na kunin ko yung Biblia niya. Nandiyan pa yung Bible niya gamit ko. It's an NIV version of the Bible. Can you read for me, anak? Sabi niya. Paborito niya to, Psalm 23. Repeat it. Ulit-ulitin mo sa akin, ha? Kanya. Hirap na hirap siya pero ulit-ulitin ko raw sa kanya. Kaya naiyak ako pag naalala ko yung nangyayari. Inulit-ulit ko Huwebes Santo yun. Huwebes Santo. Ang maganda noon, sabi ko, Panginoon, nakikita ko po, ang mother ko, despite ng kanyang karamdaman, cancer nga po kasi nakikita ko, hindi siya ganun nahihirapan. Kaya lang, ang nangyari po sa mom ko, minsan gusto niya nakahiga, minsan gusto niya iuupo namin siya dun sa rocking chair na katabi niya. May rocking chair po kasi siya. Ito ay itinabi namin sa kanya on her bed. So, dun na lahat and all that, Kasi, para mas komportable daw siya, uupo siya. And then, babasahan ko siya ng Psalms. Nakikinig siya, masaya yung aura niya. Alam niyo nangyari, sabi niya, nung medyo napagod na siya nakaupo, ihiga naman daw siya. At saka yung aircon daw, hinaan ko. O hininaan ko yung aircon ko namin.
Although summer talaga yon, mainit kasi mahal na araw nga po. So, yun. Hiniga namin siya. Okay. Pagkatapos, naligo naman ako. Magpapahinga sandali. Ganun. Binalikan ko sa kwarto. Gising pa pala siya. Are you still up? Ako, yes. Sabi niya ganun. Tapos, sandali lang, sabi niya sa akin. Akala ko kung anong sasabihin niya. Akala ko talaga kung anong sasabihin niya. Pero hirap na siyang dumilat that time, Huwebes Santo. Ang sabi lang niya, ang ganda raw, ang ganda. Maganda ang alin, kako. Beautiful, kanya. All in white. All in white. Tandaan niya yung word na yan. Sabi niya, all in white. Very beautiful here. English niya sinasabi, yung exact words ko. It's very beautiful here. I cannot tell you how beautiful dito sa lugar na ito. Nangilabot ako. Although alam ko may heaven, siyempre, nangangaral na rin po tayo ng mga panahon na yan. Pero it's more realer right now because nagsasalita yung mother ko on her deathbed. Not on her deathbed ba kasi ilang days pa siya nagtagal. Until dumating yung Good Friday, siyempre, itong TV5, nagkaroon sila ng palabas. Pag Good Friday, di ba may mga palabas na mga Jesus, mga kung ano-ano ng mga palabas, di ba mga pangmahal na araw, biblical movies. Maganda, sabi ko, ito maganda, Channel 5. Tinagalog nila yung The Passion of the Christ. I don't know kung nasa YouTube yan ngayon, check nyo. Maganda siya, maganda yung pagkadabing. So pinanood ko siya. Hanggang dumating doon sa scene na si Jesus hinahampas, pinapahugupit. Masyadong madugo yung eksinang yon pero wala namang pinutol ng TV5. Pinakita nila lahat. Kasi yun naman pinaka-highlight ng movie, si Jesus ay hinahagupit. Tapos, sabi ko, nakita ko, nagmulat yung mata niya. Parang nagising siya. Pagbukas na ng mata niya ganyan, nanonood ako ng TV. Malakas ba yung sound ko? Ako, hinaan ko. Nung minulat niya yung mata niya, tumingin siya dun sa screen. Jesus! Sabi niya, Jesus, come take me now. Take me now. Kunin mo na ako. Jesus. That's it. Biyernes Santo. And then, dumating ang Sabado de Gloria, payapa po siya. She's very at peace, at rest. Buong maghapon, nagpagupit pa ako that afternoon ng Sabado de Gloria. Kasi may gawain kami ng Easter Sunday dun sa dating ina-attenan kong church na institutional church. Yun, siguro mga mahigit isang oras din akong nawala. Oo, at pagbalik ko, chinek ko siya agad sa kwarto. Nagpagupit ako, sabi ko, kanya. Then nagmano ako sa kanya. Tapos na ganyan, sabi niya ganun sa akin, nakaputi silang lahat. Sabi niya, kinabahan na naman ako. What is this? Ako ganun. Pinababayaan ko lang siya salita. Magpahinga naman ako akong ganun. Kasi kapapagupit ko lang, maliligo ako ganun. Until umaga nga ng Easter Sunday, chinek ko pa siya bago ko umalis. She's fine. Nagpaalam ako, tumango naman siya. Then, nung pag-uwi ko ng mga alas 10, kasi she passed away 10:48 in the morning, pinabihan ko agad siya sa kama. Nagbasa uli ako ng favorite niya, yung Psalms 23. So, binasa ko siya. Ayun. Alam niyo po ba, hanggang malagutan siya ng hininga. Yun ang binabasa ko. She died peacefully at rest. Makita ninyo parang hindi namatay sa cancer. Yan pinagmamalaki namin. Hindi nahirapan. Pag naki-Lord ka, hindi ka nahihirapan kasi matutulog ka lang. Diba? At doon sa experience ng mom ko, talagang Jesus is real doon pa lang. Jesus, take me now, take me now. I believe, nakikita niya na si Jesus. Si Jesus ang sumusundo sa believer. Tandaan niya, may mom, she's a believer. She loves Jesus. Jesus loves her very much. Sa mga nangyari sa kanya, hindi siya pinabayaan, no? Hanggang yung last na hininga niya. Pag huling hugot ng hininga niya, nilakas akong loob ko, tinignan ko yung relo ko. 10:48. So, ayan po ang buong pangyayari. At
yung batang ito na kinikwento ko, so condolence po Ginoong Joel Sia. Ako namatayan po kami ng parents, pero mas masakit po yung mamatayan ng anak. Kasi alam po ba ninyo, traditional sa buong mundo mas maganda yung ililibing mo yung parents mo kasi tatanda ang parents mo kaysa yung ilibing mo ang anak mo. Walang kasing sakit. Parang naalala ko tuloy si Julie Vega. In-interview si nanay niya, si Mrs. Perla Postigo. Sabi niya, there will be no such a pain compared to bury our daughter. Supposed to be, she will be the one who bury us. Sabi niya. Oh my God, OMG. It's so sad. Yan, ang nangyari kay Ginoong Joel Sia. Condolence po. Hirap niya sa loob. Pero in the name of Jesus, mag-get through po ninyo yan. So, di ba? Jesus is real. Wow. Wow. Thank you, Jesus. Yun ang pong gusto ko sabihin sa inyo ngayon. Pagmasdan yung mabuti yung sulat na yan. Sulat ng isang nag-struggle na naghihingalo na tao. Bata in particular. So, Jesus is real. Tulad ng kulog at kidlat is real. Pero huwag po natin pansinin. Kasi kanina kala ko uulan kikidlat yan. Ngayon lang magkukulog na ganyan. Kanina medyo maganda. Okay, napansin nyo, Jesus is real. Paano yung mga hindi naniniwala kay Jesus? Paano yung mga member ng mga kulto na mali ang paniwala kay Jesus? Paano yung mga member ng mga kulto na hindi naniniwala na sapat na si Jesus para maligtas? Jesus is real. Diba? Nakakapangilabot doon sa part ng mga taong hindi mananampalataya ang bagay na ito. Jesus is real. Alam niyo po ba si Jesus? Maraming unbeliever na nagkle-claim, unbeliever sila dati pero ngayon believer na. Nagpakita si Jesus sa kanila whether sa dreams o sometimes in person para iligtas sila. So ito na po, nagpapakita na po si Jesus. Sapat na po ang Biblia, yes, pero may mga experience po na ganyan eh. Tignan nyo, may pinapakita pang mga ganyan para mas lalong gisingin ang mga tao. Jesus is real. Kaya yung mga maitatapon sa Gehenna, you know what, nakalulungkot ako. Yung mga binablog ko rito, itatapon sila. Iniisip ko while recording those videos, sabi ko, kawawa naman sila. Sila yung mga ayaw maniwala ngayong church age. Itong church age kasi maraming tukso dito. Yung tukso ng kayamanan na sa mga unbeliever, you know, parang makikita mo yun dito sa Facebook, ano? Maraming nakapost, puro pera, pinapakita yung mga pera, pinapaypay yung mga pera. Tandaan niyo po ito, hindi po masama ang pera. But, sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Biblia ang may sabi niya, not me. Kaya ang mga tao, masyadong nakafocus sa mundo. Yan ang kanilang pinupuso. Hindi nila alam that Jesus is real. Alam siguro nila kasi may religion sila, pero Jesus is real. And it is by grace you have been saved, not of your works. Diba? And Jesus is the way, the truth, and the life. That name, Jesus, is very important. Walang ibang daan sa kaligtasan kundi ang persona lamang ni Jesucristo at ang ginawa niya sa cross. Hindi ang relihiyon mo, hindi ang mabubuting gawa mo, hindi ang mga pwede mo pang gawing mabuti, hindi ang mga pagdidibusyon mo, hindi ang mga yan. Hindi yan. Okay? Hindi ang mga pagkakawang gawa mo. Hindi ka pwedeng magmalaki. Hindi ka pwedeng magmataas sa Diyos. Hindi ka pwedeng magtaas noo sa Diyos. Sapagkat yung ginawa lang ni Jesus, yan lang ang sapat. Siksik, liglig, umaapaw ang biyayang makukuha mo kung pagkakatiwalaan mo si Jesucristo, si Lord Jesus ngayon. Gusto mo ba siyang gawin ngayon as your Lord and Savior? Halika, magdasal tayo. Lord Jesus, I know that I am a sinner. I repent of my sins. And I believe you died for me on the cross of Calvary. I just believe that my past, present, and future sins have been all forgiven by you once for all time.
Come now, Lord Jesus, into my life. Be the Lord and the Savior of my life. Be the driver and the pilot of my life from now on. God the Father, thank you for sending your Son 2,000 years ago to die on the cross for me. And Holy Spirit, God the Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, our God is 3 in 1. Thank you very much. In Jesus' name, thank you for saving me. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. Start reading the Bible. Share Jesus. Share the gospel of pure grace. Share Jesus alone is the way. Walang ibang way maliban kay Hesus Kristo. Hindi ang relihiyon, hindi ang mabubuting gawa mo, hindi ang anumang pwedeng gawin mo pa ang pwede mong ipagmalaki sa Diyos, kundi ang ginawa lamang ni Hesus Kristo sa cross 2,000 years ago. Pag tinanggap mo siya as Lord and Savior, lahat ng kasalanan mo, past, present, future, patatawarin niya. Pagkagalingin pa lahat ng mga sakit mo, i-bless ka pa niya. Kaya nga po sabi niya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. That verse, particular verse, applicable pa rin po yan sa atin. Sapagkat, o nga naman, pag si Jesus ang pinaghari mo sa buhay mo, imposibleng hindi ka sundan ng blessing sapagkat ang blesser ay nasa sayo na forever. Again, yung pinost ni Joel Sia, Jesus is real. Kayong mga unbeliever na hindi pa naniniwala kay Jesus, bulay-bulayin niyo ito. Sapagkat, ang mga vlogs na gaya nito ay talagang para po sa inyo. Iniaabot kayo ni Hesus Kristo. Ginagamit. Instruments lang po kami. Pero ang buong katotohanan, si Hesus Kristo po ang siyang gumagawa ng paraan para abutin kayo sa mga video ito. Thank you po. And as always and forever, Jesus truly loves us all.